Alam nyo, Sherry, napakalaging nahinga po namin. No? Coming from the last administration, na talagang sikip na sakip ang pakiramdam ng oposisyon. Ngayon ho ay malaya, pati media ho na makapagsalita, walang pressure. No? Hindi rin kami iniipit, hindi naman ho kami oposisyon ngayon, kumbaga technically. At nakita ho namin na very sensitive sa armed forces, sa aming hanay, yung pagpaubaya natin ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Yan ay binago po ni President Marcos. At tinayuan niya ang ating kapakanan, ay kami tuwang-tuwa po dyan. So maraming bagay na nakita namin ngayon na hindi namin nakita sa nakaraang administrasyon. Pero ganun pa man, kailangan pag-usapan ng grupo kasi sa amin naman po pinagbubutuhan po namin. Majority wins, kung kailangan tumayo kaming independent or even opposition, ay gagawin po namin. We're proud to say that in the past Congresses, 16, 17, and 18, ay naging produktibong party list ang magdalo. When it comes to the function of legislation, no? And also sa isang importanteng trabaho ng mambabatas, yun ang oversight function, no? In fact, ang Magdalo party list lamang ang nag-iisa, hindi lamang party list but miyembro ng Kongreso ang naghain ng impeachment laban sa former President Rodrigo Duterte. At hindi lamang yan, kaisa-isang party list din ang naghain ng information before the International Criminal Court against the crime against humanity ng nakaraang administrasyon. So kami po ay muling babalik at kailangan po natin magkaroon ng matapang at matibay na tumatayo sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon sa issue ng West Philippine Sea dahil yan ay isa sa tinayuan natin at isang advokasya, especially representing the former and retired, and even the interest of the armed forces of our country. Sakaling manalo po kayo next year, magpa-file din ba kayo ng impeachment complaints against the Vice President Sara Duterte? Of course, it would be assuming on my part, no? Pero kung yun nga, kung mananalo at sa nakikita ko pong mga violations against the Constitution, malaki pong posibilidad na maghahain po ako ng impeachment. Against the Vice President? Against the Vice President. Kumusta po yung kaso ngayon na i-final po ninyo against the former President po sa ICC? Ano pong update po sa inyo ng ICC? Sa katunayan po ay healthy naman ang communication between sa aming grupo at ang International Criminal Court. Of course, hindi natin mapupuwersa o mapipredict kung ano man ang gawain nila. Ang importante ay umuusad ang kanilang hakbangin. No? At alam naman natin na pumasok na yung mga investigators dito sa ating bansa. At I understand meron lang silang tinatapos at pinaplansa. Kasi gusto din namin na ilabas na nila yung warrant of arrest. Kami ho, bilang party list, tumitingin ho kami sa aming legislative agenda kasi ang pangunahin talagang dahilan kung bakit kami nandito ay ang kapakanan ng ating kasundaluhan at kapulisan. Yun po ang ating pangunahing agenda. At kung meron naman hong ibang miyembro ng Kongreso na magpa-file ng impeachment, ay pwede ho natin silang hayaan. Pero kung kinakailangan at tawag ng panahon na magpa-file at wala nang ibang magpa-file, gaya nung nakaraang administration, tatayuan po na ang Magdalo po yan. Okay. So challenge talaga sa amin. So pag ang tanong kung bakit kami ay natalo, maraming factors po. Of course, may kakulangan din kami at that time. Inaamin po namin yan. Pero malaking factor kasi yung ang pag-demonize sa amin before the public. Tuloy-tuloy po yan. At alam ho natin na hindi natin-check ang fake news. Sa nakaraang administrasyon, lumalabas na kami talaga yung salarin, kami yung demonyo, kami yung... Na kahit hindi ho totoo, no? Kami, nangyari yung kay Senator Laila de Lima, kahit walang kasalanan yung tao, talagang
ng pagsisinungaling ni Rodrigo Duterte at kami nabiktima, no? Pero ang nakikita ho natin ngayon ay dahan-dahan po na ilantad sa publiko ang kasinungalingan ni Rodrigo Duterte. In fact, nakikita natin kung ano ang ginawa ng nakaraang administration sa ating bansa, especially ang implication on our national security. Dahil inalaw niya, binukasan niya ating bansa upang pasukan ho tayo ng kalaban ng ating bansa, especially ang bansang China. So ngayon ho, na marirealize po ng taong bayan na talagang tumayo po ang Magdalo, ay we're hoping na makita po nila at maibalik yung suporta sa amin. But of course, hindi rin ho kami magre-relax. We're touching base sa aming mga dati ng members and we're still organizing sa mga bago pa.